Magandang gabi po sa ating lahat. No? Na naka-online ngayon. Purihin natin ang Panginoon sa biyaya na ating natanggap, no? Sa pagkilos ng araw, sa takbo ng oras na tayo ay kabahagi na buhay sa takbo ng kilos o gawain ng Panginoon sa pagliligtas sa atin. Ibig sabihin, yung movement ng work of redemption ng langit ay gumagalaw gaya ng paggalaw ng oras na ngayon ay alas 8 na. So ito rin kabahagi habang gumagalaw ang oras, kapatid. Maramdaman natin na gumagalaw ang kamay ng Panginoon sa pagliligtas sa atin. Yun ang importante natin. Yung live ang ating relationship sa Panginoon. Kaya dito, ang ating subject ngayon, ating isangguni sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila at napagmahal naming Diyos na nasa grasya ng trono ng mga langit. Aming itagubilin ngayon ang aming patuloy na pag-aral, patuloy na pag-intindi ng iyong mga binibitawang salita na napaloob sa aming mga buhay o sa aming henerasyon. Thank you, Lord Jesus Christ, for interceding in our understanding through the power of our Comforter that you have sent us, of the words that you have spoken, definitely intended for us, the last generation. Thank you for allowing us to be your people, to proclaim your message, to meet you at the clouds of heaven. In Christ's name we pray. Amen. So ito ang ating subject ngayon ay tumatakbo na tayo. Gumagalaw talaga ang ating nakikita na kamay ng mga kaganapan sa mga binitiwang salita ni Kristo. Kaya ito ay gobyerno na nagmamahal sa kanyang iglesia. Oh, ganda. Gobyerno. Have you ever heard? Narinig mo ba, ninyo ba na may gobyerno na nagmamahal sa kanyang iglesia? Ganda yan eh. Di ba? So, sounds positive. Sounds wonderful. Di ba? Sipin mo, gobyerno na nagmamahal sa kanyang iglesia. So ating napag-aralan kagabi, no? Nagsimula tayo dito na ang Revelation is a ladderized message. From chapter 1, talagang binuhos ng Panginoon His enduring love. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. Tapos sa kanyang enduring love, ipinagkaloob niya ang payo, ang kanyang presensya sa kanyang mga anak, na ang galaw ng kanyang mga anak sa loob ng Iglesia, dinescribe ni Kristo kung ano ang mga intervening, kung ano ang mga factors na nagkaroon yung kanilang buhay from liberality, doon pumasok na yung compromise of the principles. So dito mo talagang well-focused si Satanas, pero ang Panginoon naman well-arranged, well-kept niya ang kanyang mga anak na nagpatuloy, no, na humahawak. He that remains. Yan. So pinayuhan tayo. Kasi ito ay the seven churches, inihatid talaga tayo. Inihatid tayo. Kasi, di ba, frame of time sa events, at saka frame of events. So dito natin nakikita na pampito na tayo sa church na yan. Nandito na ito namumuhay sa pangpito. So ang mga kaganapan, kapatid, sa pangpito, pinawag na Laodicea, pinayuhan tayo ngayon gabi ng body of white raiment, of pure gold, the white raiment and an eye salve. Saan natin yan pwedeng kukunin? Saan? Siyempre, hiningi sa atin yan ng Panginoon. Buy of me. Yan. Saan natin yon? So, hanapin natin siya. Saan siya? Nasa trono ng kanyang grasya. Kaya ang the whole chapter 4, pag binasa mo yan, it talks about in the throne of His grace. Sa trono na puno ng grasya.
Kaya sa trono na yan, may nakaupo dyan. Kaya yun ang chapter 5. So kita nyo na agad yung arrangement ng Book of Revelation. Napakaganda. So ang chapter 5, one sitting on the throne. May nakaupo na nakaupo sa trono. Kaya nga doon tayo kukuha sa gold, white raiment, and eyesalve. One sitting on the throne with a book in his right hand, sealed with 7 seals. Kaya pagdating natin sa chapter 6, sunod-sunod yan eh. Yan ang pagka-arrange niya. Nandoon agad yung the one only to open the seal is the one that sits on the throne. Siya lang pwede magbukas ng silyo. Bakit? Siya ang Panginoon. Kanyang redemption ito. Siya ang nakakaalam. So yung nisinilyo yan kasi bakit 1 to 7 yan? Kasi inarrange ng Panginoon na hindi tayo mawala, na bawat henerasyon may mga ganitong kaganapan, may mga kaganitong panahon. So yun kapatid, kaya when he opened the 6th seal, pagdating sa 6th seal na yan, kaya sinundan ito kasi may tanong sa 6th seal. Ang tanong dyan kapatid ay malalaman natin mamaya. Pero dito natuklasan natin na after the chapter 2 and 3, throne ang pinag-usapan. God's throne. Handaan natin the revelation of Jesus Christ. Yung revelation ito ni Jesus Christ, siya mismo. No? So dito, pag sinabing throne, ito ang central figure of heaven's blueprint in saving lost humanity. So yan ang pinaka-sentro. Kasi it's the throne. It represents someone that sits who is the king, the eternal king. And the throne means the eternal kingdom. So, napakagandang reality yan. So it's the only way, our surest guide to eternal life. So sa trono lang kapatid. Kaya nga, the services in the throne, yung serbisyo sa trono kapatid, di ba? Convey Christ's love and reverberate the meaning of the shed blood. Di ba? Nakikita natin kapatid yung sanctuary, di ba? Yung doon pinakita sa atin yung services niya. So we must be guided that the consummation, yung katuparan lahat ito of the time element. Consummation ba? Yung katuparan of the time element of the plan of salvation is attached to the services in the sanctuary of heaven. Naka-attach yun kasi naka-blueprints yan. So, hindi na tayo mawala kasi binigyan na tayo ng Genesis 1:1, binigyan na tayo ng 1 to 7. So, ito talaga kapatid ang pinaka-fundamental na knowledge na dapat nating panghawagan. Na alam natin na yung trono na yan, kaya sinasabi dito ni Sister White, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Tapos sinabi niya, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Let us therefore come boldly unto the throne, that we may obtain mercy. Kasi yung trono niya, nandoon yung mercy, yung awa. And find grace to help in time of need. So kaya nga pag manalangin tayo kapatid, simula ngayon talagang i-recognize mo kasi mayroong isang nagkiklaim. Kaya in thy throne of your grace. Di ba? Yun ang dapat na kahit tinuruan tayo ni, meron tayong episode kung bakit talagang itinuro ni Kristo ang panalangin. So there are many who long to help others. Marami dito na gustong tumulong sa iba, but they feel that they have no spiritual strength or light to impart. Sinabi ni Sister White sa Messenger, January 4, let them present their petitions at the throne of grace. So lahat tayo, dapat pupunta tayo sa trono. So from now on, every moment of our lives, we need to go to the throne of His grace. Sinanay tayo ng Revelation, kapatid, chapter 4. An open reality, an awareness
growing in grace in the knowledge. A knowledge that we need to possess right now. Kung grace man ang ating sinasandalan ngayon, it's by grace that we will be saved. So dito natin makikita, kapatid, na kailangan nating lumapit sa trono. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace. Grabe, to help in time of need. So dito natin nakikita, kapatid, na ang grace in perfect literary structure. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Grabe. Ano ang message ng chapter 2 and 3? The 7 churches? Buy me of pure gold, white raiment and isal. Saan natin kukunin? Sa trono. So dito natin makikita yung revelation na it's all about Christ. It's all about Christ. No? So, Christ enduring love. Chapter 2 and 3, Christ messages to His people, describing His church, Christ's revelation of God's throne of grace. Tapos chapter 5, kasi dito na natin tinatawag, there is a man sitting on the throne with a book in his right hand. That's the whole of chapter 5. So kaya mabilis yung ating pag-aaral. Chapter 5 na tayo, man sitting on the throne with a book in his right hand, sealed with 7 seals. Pagdating natin sa chapter 6, yun na. Kita nyo agad, kapatid, ha? Kita nyo agad. Si Kristo, tapos, there's a scroll, a book, a book, a scroll, sealed with 7 seals. So dito, pagdating natin sa chapter 6, opening of the seals. Diba? Sa chapter 4, trono. Chapter 5, may nakaupo sa trono na may librong awak sa kanang kamay na sinilyuhan ng 7 silyo. Pagdating sa chapter 6, opening of the seals. So, ito ngayon tayo. Buksan natin sa mabilisan nating pag-aaral. Sa tagal na natin dito sa mundo, ilang Daniel and Revelation ng seminar ang ating sinalihan. Kaya dito sa chapter 6 ngayon, so angat pa nga tayo, no? Lagirize talaga. Ang chapter 6, kapatid, mayroon 3 theme na dapat nating mapanghawakan. Una, yung vital theme, yung tema sa buong chapter, ay ibinigay ni Kristo yung historical configuration of the church in its relation to the world. Yung 7 churches, binigay lang ni Kristo yung karakter, mga ugali, life of His people in the church. Ito ngayon, configuration, historical configuration of the church in its relationship to the world. So, grabe, pagturo ng Panginoon sa atin, no? Pati tayo tinuruan ng paano tayo makig-relate sa mundo. Paano tayo? Kasi siyempre, nandito yung reality na do not, yung counsel ni Paul, be not in the world, di ba? So, come out and be separate. Ganyan. So, ma-reconcile mo. So, second, the penultimate question was raised by those who remained. Dito sa chapter 6, dito natin mababasa yung katanungan na sinasabi na, how long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell upon the earth? Yung question na ito, no, sinagot ito ng Panginoon for a little season. Yan. Sa whole chapter 6, ha? Kasi ito narrative ito ng 1 to 6, 1 to 7 na silyo. So it talks all the seal. Pero yung theme niya, ay ito ang 3 major theme. Tapos may final question. May question na tinanong. The final question was asked, who shall be able to stand when the 6th seal shall be opened? Gabi. Sino kayang makatayo? So magandang tanong yan. Kasi ang final question na binigay sa chapter 6, who shall be able to stand? Sa 6 seal na yan, tandaan natin, ha, bawat silyo may corresponding time. Tandaan natin, ang time ay gumagalaw. Ang redemption ay gumagalaw. So saan? So kaya nga,
every moment of our lives, we value life. Kasi bahagi ito ng movement ng work of redemption. So who shall be able to stand? Ito ang nag-preempt bawat isa sa atin na kailangan natin kumilos na agad at gawin ang lahat ng pwede natin gawin para makapaghanda. And take unto ourselves, take into himself things needed. Mga kukunin natin kung ano ang pangangailangan para tayo'y makatayo sa mga araw na yan. One has to be sealed. Yan. One has to be sealed with the sealing message given by God by the river, at the mount, and in the island. Kaya dito natin makikita, kapatid, kung anong ibig sabihin ng silyo. Ang tagal na narinig yan, yung silyo, latter rain. Tagal na talaga sa mga Adventist ears. So dito natin makikita na nang binuksan, ngayon, buksan natin. Kasi chapter 6, bilis tayo. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Chapter 6 na tayo. Di ba? Chapter 6, buksan na natin, kapatid, ha? Buksan natin. Say amen. Buksan na natin. Di ba? Say amen. Kung mag-respond tayo, say amen, kapatid. Say the truth. The truth. Chapter 6, verse 1. And I saw, sinabi ni John, and I saw when the lamp opened. See? Take note, sinong nagbukas? Ang lamp. Bakit siya nagbukas? Bakit lamp ang ginamit diyan? Binuksan niya kasi siya nga ang darating para ipakita sa atin kung ano yung movement niya. Ipakita sa atin na nandito na tayo sa 7. So it's alive. Kaya the Hebrews 4:12, the Word of God is alive, active. The lamp opened one of the seals, and I heard, and I heard a noise of a thunder. So it's a global kasi thunder eh. Everybody will hear. And one of the 4 beasts saying, the 4 beasts, the beast represent a creation that is in heaven. Come and see. Take note. Take note yung kapatid. Verb ang ginamit. Come and see. Grabe. Come and see. Halika. Tingnan mo. Ibig sabihin, tayo talaga ang tinutukoy. Kasi gagamitin ang mata. See. Yan nga, yung blindness ay kailangan gamutin. Blindness ay gamutin. So dito natin maintindihan na these 7 seals and its corresponding events enumerated the development and the progressive fulfillment of the signs of Christ coming. Tandaan nyo ha? Enumerated the development and the progressive. No? Progressive ba? Gumagalaw at progressive fulfillment of the signs of Christ coming. Wala na may ibang subject dito kundi Christ coming. Pero iniisa-isa ng Panginoon para hindi tsambat-tsambahin. So one after the other, each six, yung mga tanawin na ating makikita, open progressively into the future, into our time. Kasi binigay ito kay John. Pinakita sa ito ang future. So, yung 1 to 6, tapos 7, na nasa atin ngayon, siyempre, 1844, tapos na yan, 1844 na yan eh. Huwag na, tayo na yun. Huwag na tayong mahiya. Tayo ang pinag-usapan ng Biblia ngayon. Huwag na natin kung ano pa tayo magana kapatid. Kadalasan hindi tayo sure ba na tayo ang buhay na abutin. Minsan may nagtanong sa akin, hindi ba ang ating mga anak pa ang buhay na abutan? Tapos makarinig pa tayo ng, alam mo yung nangamatay dyan, yung mga matatanda. Kapatid. Pero tayo, sa ating generation, napakalinaw at yung generation na makakita sa mga sinasabi ni Kristo. So, napakasarap. Yeah? Buhay si Kristo na mag-preserve sa atin. One after the other. Each scenes open progressively into the future. From the first century, the time of John, Apostles' time, up to our present time, 2020. And extending to Christ's glorious appearing.
Wow, ganda nito, no? Talagang tayo ang pinakusap. Tayo makikita. So, hindi na kailangan talaga ng kung ano-ano na gagawin. Biblia lang yung magturo sa atin, sa tulong ng Holy Spirit. Ituro sa atin yan. So makikita mo agad na ang 7 seals ay yung 4. Ang unang 4 ay kabayo. Yan, no? Nag-ibago-bago ng kulay. So indiretsuin na natin ito. Para sa tagal na itong Revelation Seminar. Dami ng Revelation Seminar. Pero itong atin ay sintido ko man ba, yung walang pastada ba, para makita nakita yung ng isang relihiyon. Ito, kahit saan ang relihiyon. Kahit anong relihiyon mo, kapatid. Makita mo ito, mapakinggan mo, at makikita mo rin yung evidence, self-evident. So, pag binasa mo ang verse 2, and I saw, behold, a white horse. Puti na kabayo, na may nakaupo, na may bow. No? Yung pana. And a crown was given unto him. Ibig sabihin, crown means victorious here. And he went forth conquering and to conquer. So, pag sinabi diyan, it talks about na yung mensahe, wala na ba even pag-usapan dito, kundi yung proclamation of redemption. Proclamation ba? Wala na ba yung subject ang Bible? Wala ibang subject yan. Kundi yung intention to save sa atin. They talk about the bow, about the success of the proclamation. Sa buong buhay ng mga apostolisay, yun lang ang kanilang nakatutok sa kanilang puso't isipan, redemption. Di ba? So ito ay tumutuko ito, yung white horse with the bow, conquering a crown, because history is telling us, during the time of the apostles, they conquered the whole world. The gospel spread around the world. During the time of the disciples, they turned the world upside down. Kumalat yan. Because it is God's movement. Tanungin natin, kumalat pala yun sa panahon. Of course. Sinabi ng Bible kumalat yan Conquering and to conquer. Crown nga Ibig sabihin, successful and proclamation. Pero alam naman natin na ang gera na may Satanas na talagang mayroon ding madadali niya. Kaya alam natin yun. Yung madadali niya. So makikita mo agad yung praying time of 1 to 7. Kita mo Kita nyo kapatid agad ito Tingnan natin. Sa panahon ng Ephesus, yan yung Ephesus na yan, may corresponding time. From the time of the apostles to 100 AD. Ito ba? Ito. Yan. So makikita mo yan. So Ephesus Church, pagdating dito sa 6 seals, yon white horse. Diba? Parehas lang sila ng time frame yan. So, makikita natin yung movement. No? Kaya bawat oras ngayong gabi, bukas, so umiikot yung araw, palapit na tayo sa pagsalubong. Ang iniisip nyo ay tsamba-tsamba ang ating araw na gumagalaw, gumugulong diya. So dito natin magkachatera, ito na yan. Tapos the next yan, iba na yan, ang presentation dyan. No? Nagbago na kasi simple, kabahagi na tayo dito, dito na tayo dyan Di ba? Dito na tayo yung panahon na yan, kapatid. So, from AD to 100, 100, 330, 538, yung tinatawag na yan, Black Horse, di ba? Yung compromising church, pagdating sa 538, pale horse na, dead church na. Bakit dead church? Siyempre, di ba? Sa dead church na yan ay union of church and state na yan. Yun na ang little horn na naghari ng 1,260 years. So, yan, part na yan ng movement, kapatid Part na yan ng movement. So, dito natin makikita na ang prescription ng langit, yung movement, paglagyan natin ng theme yan, napakaganda ng theme yan. Anong theme yan? So, here, from the Apostolic Church, apostolic ito, from the Apostolic Church, the persecuted church, 100 to 313, history will tell us,
Di ba, may 10 years sa panahon ni Nero na sinusunog na nila eh. Na after the persecuted church, the compromised church, itim na. Then, the dead church, ito na yung the church. No? Dito na kapatid, in the wilderness, di ba? Kasi, yun na, part na yan sa yung tinatawag na paghabol na, no? Siyempre, 1,260 years eh. So, along that 1,260 years, na inclusive there, yung movement na ng Protestantism, Martin Luther. Kaya nga, after that, pagdating sa Sabbath, the Reformation Church. Kasi doon na yung 1517, di ba? 1517 kapatid. Yung the church in the wilderness talagang, siyempre, Union of Church and State, napunta na sila doon sa wilderness. So they want to keep worshiping God on a Sabbath day. Siyempre, pinagbawal eh. So dito kapatid, Reformation, after the Reformation Church, tandaan natin na Reformation Church, yung yellow, tapos may 1755 year dyan. So, tandaan nyo ha, 1755. Alam natin yan kung ano crucial yung year 1755. Sa atin din, 1715 yan, Reformation, di ba? Sa kailan po si Magellan dumating sa Pilipinas? March 15, 1620, March 16, 1521. So, 1521 si Magellan, di ba? Diba? So, yun, nag-Christianize doon ng Pilipinas. So, yan, sa panahon ng Reformation, kapatid. Then, pagdating sa Philadelphia, yun na ang the Advent Church. Siyempre, 1844, 1755, 1798, natapos yung 1,260 years. So, the Advent was proclaimed 1844. Yan ang tinatawag the Advent Church. But after this Advent Church, yung struggle pa rin ng Satanas. So may nanatili yung tinatawag nating remnant. Kasi dito si Satanas, yung kanyang deception ay imitation eh. Kaya nga, bugnaw, mainit-init, malamig-lamig. So in between. Bakit? Yun ang epekto ng deception, subtleness na. Kasi ayaw bumitaw. Kasi tama. Pero ayun. Yun mo makikita yung reality ba? Bakit Laodicea? Kasi yung imitation niya, tapos angel of light siya. So napakasatol ito. Napakasatol. Kaya nga ang panawagan, come out. You have to come out kasi ang purity mo ay nawala. So ang naka-come out, ang nanatili, yung nanatili, sila ang sisigaw ng come out. Nanatili ba? Nanatili na hindi sila magpadungis. Kaya nga ang tawag niyan, the remnant church, he that remains. Kaya nga ang Revelation, mapag-aralan natin na sinasabi, who keep the commandments of God and have the testimony. So he that remains. So napakalinaw ng arrangement, ng structure, ng mensahe ng Biblia, kapatid. So dito natin, in summary, sa mabilis kapatid, pag binasa natin ang Revelation 6:4, nandoon na yung pangalawa, yung pula na, di ba? Red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. Describe talaga kasi pinatay. Sword of Caesar. Yung sword of Caesar was a Roman Empire. From the earth, and that we should kill one another, and there was given unto him a great sword. Ito ang sinulat ng Panginoon. Itong dinreveal ng Panginoon na mangyari sa planet Earth. Remember, it's planet Earth. So dito naman sa panahon na ito, dahil gumagawa na ang gobyerno, ang Roman Empire, talagang kinikilos talaga nila kasi may priestess sila eh, may pari sila eh, priest and priestess. So, napaka-mystical. Pag napanood mo yung mga movie na ginawa ng mga Hollywood tungkol kay Caesar, tungkol kay doon sa Roman Empire, maraming movie ginawa dyan sa panahon ng Roman Empire. So, leadership of the church sa panahon na to, leadership of the church was given powers to do two things. To take peace and power to kill. The church allowed state mingling of church affairs. So pinahintulot ng mga leaders ng church na magmingle ang state, kapatid. State mingling of church affairs by participating Caesar's request. So siyempre, nauto madaling mauto kasi ang tao madaling mauto. Di ba? Panahon ng eleksyon, ng mga relihiyon ay
utu-utuin lang ng mga leaders ng politikang gobyerno. Uy, kaibigan ko si Mayor, kaibigan ko. Kaya nga, kung ano-ano na lang, kaya mag-compromise na. Sipin mo, araw Sabado, pasalitain sa pulpito. Araw Sabado, pasalitain sa pulpito. No? Nakikita mo yung mga set-up circumstances ba, mga manipulated. Parang spirit talaga ng kaaway. Yung you have to manipulate for one to ano. So that's a very dangerous movement. Pero sinulat na kasi nang mangyayari talaga sa atin. So kayo rin na na-involved sa ganito, hihingi talaga kayo ng tawad sa Panginoon. You confess and forsake. Huwag nyo nang ulitin na yung iglesia ay haluan nyo ng mga pamulitika. Because that's abomination to God. Abomination talaga yan, kapatid. No, the church allowed state. Although God is giving you a time, no, to repent, pero yun nga, judgment hour, huwag nyo nang anuhin, hintayin, no, na mapuno na at it will be God Himself who will make you na hindi ka na wala ng pagbabago. He will harden your heart. So the church allowed state mingling of church affairs by participating Caesar's request. So normal man yun sa isang gobyerno, sa isang empire, sa isang bansa. Normal yun kasi ang constituents ng gobyerno, yun din ang mga church practitioner. So normal yun kung anong programa, i-integrate talaga nila. I-integrate. That's normal, basic. So paano natin i-handle ang ating spiritual relationship sa Panginoon? So during this time, kaya nga pulay yan kasi talagang grabe sinusunog pinapatay, pinapakain sa leon sa kanilang mga amphitheater, kapatid. So after that, ang sunod niyan yung dark, black. And when he opened the third, I heard the third beast say, "Come and see." Pinapakita talaga sa atin. Kasi ngayon, oras na ito, ngayong gabi, nakikita talaga natin kung ano ang mga nangyayari noon. Nakikita din natin ang nangyayari ngayon. So there is always a line of continuity. Kasi progressive ang movement ng redemption. Progressive tayo. We are part. The earth is the one that is the subject. And humanity is the very object of this controversy. So dito natin, I beheld a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. So ito ang time ng 313 and 538 AD. So you just secure some materials para the readings niyo sa history. Pero dito, kapatid, no, binigyan na natin sa inyo yung summary ng picture ng movement ng opening of the seven seals. Na after the black horse na may nakaupo, tas may nakahawak na timbangan. So dito natin nakikita na hindi the balance. Kasi compromised faith na dito, kapatid. Sa black horse compromised na. So alam na naman natin yun, nangyari sa third church din, no? Sa church. So magkaparehas lang sila ng time frame, parehas lang sila ng frame events. So dito rin, sa sunod dito, kapatid, makikita na rin natin dito, susunod na, the church, no? During this age of compromise, the pagan day of sand replaced the Bible Sabbath. Dito na, nagbago na, tapos inimpose na yan. So as the time progresses, so binago na ang araw, siyempre, alam niyo naman yung Constantine, sa kanyang panahon ay gusto niyang hikayatin lahat ng mga pagano, at saka karoon siya ng vision. So magandang kwento yan, kapatid. Magandang kwento sa life ni Constantine. At paano dito nakikita natin yung struggle ba? Yung struggle ng isang pag-isip, isang puso, paano niya tayuan. At paano yung mga philosophy na magwasak ng relasyon sa tunay na Panginoon. At paano wasakin ang katotohanan. So dito natin maintindihan, kapatid, na as time progresses, so dito na pumasok na, habang gumagalaw ang mundo, ang time progresses, so dito na pumasok tayo sa pale. And I looked, and behold, a pale horse. And his name that sat on him was Death. Grabe. What a figure. And hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with the sword,
and with hunger, and with death, and with the beast of the earth. So isipin nyo yan. From 538, di ba? Dito nagsimula, kapatid. Ang tinatawag nating the power of the little horn of papacy. 538 AD to 1517. Yun na, kapatid, ang apat na mga kabayo. Because after the apat na kabayo, kapatid, after this deep faith, wala na eh. Kasi nakarely na sila sa government. Nakarely na sila sa mandato ng structure ng human government, kapatid. Na minexture na nila. Kasi simple, nandoon pa rin ang kanilang mga practices of religion, spirituality, pero wala, it's the government that imposes. So, wala na yung faith factor, kapatid. Na it's by faith you stand for Christ. Wala na. So after here, mga kapatid, pumasok na itong union of church and state. So ito na, kapatid, yung dynamics na nawala na talaga. Isipin mo, wala na, hindi mo na ma-determine. Kasi it's the church and the state ang nag-impose na. Ang plan of redemption ay by faith you believe in Christ. So dito natin nakikita sa ating kasaysayan kung ano ang nangyari sa planet Earth sa panahon na to. So yun ang tinatawag sa spirit of prophecy, history repeat itself. Hindi yung history repeat itself, yung brutalities na gagawin na tayo ay hindi tayo mamatay tayo, kailangan tapat tayo ngayon kasi sa oras na putulin ang kamay mo tapos lagyan ng asin, sa oras na sa panahon darating ang araw, darating ang panahon. Grabe na, napaka-brutal, no? Napakasakit na, parang napaka-painful na picture yan, yung laplapan ng iyong paa mo, palakarin ka sa asin, no? Kasi pag-declare ng sandilo, universal sandilo, ganito ang maranasan natin. Grabe. Grabe, kapatid. Nasaan yan sa Bible? Nasaan kaya yan sa spirit of prophecy? Nasaan yan sa writings ni G. White? Isipin mo yan. So dito, kapatid, yung history repeat itself. Kasi dito natin nakikita. Bakit may picture ng mga kabayo? You know, a horse is an animal na sinasakyan na tumatakbo. It means the movement. The movement, kapatid. So the first seal, doon natin nakita yung white horse, doon nagsimula yung liberality. So alam natin sa liberality gaya ng Ephesus Church, that represent the first church, pure. And after that, the seal, the red, the church takes principles of the world. Bakit? Simply compromise na eh. Kinuha na nila yung prinsipyo. Sa dito, sa red horse, dahil ang gobyerno, mahal niya ang kanyang simbahan, mahal niya ang kanyang mga tao, mahal niya yung kanya, so pinasunod niya. Kaya maraming na-convert na mga pagans kasi concern doon ay yung spirituality. No? So it is now the church takes the principle of the world. So dito natin nakikita, kapatid. How the church takes the principle of the world. Sa black horse, the world takes the principle of the church. Yan doon na, kapatid. Na it's the world that takes the principle of the church. At dahil dyan, yung gobyerno na kinuha na ang prinsipyo ng church para ma-accommodate ang mga panahon na yung mga unbelievers. So, maganda naman ang intensyon to convert Christianity. But here we are, as the time moves, nandoon na yung church and state. Ang tawag niyan, kapatid, global partnership. Sa ating generation, napakalinaw ito. We are a generation that is too liberal. Kaya mayroon tayong mga rights. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga iba't ibang sikta na ngayon. Maliban, hindi na, kapatid, na mayroon ng mga LGBT, mayroon na yan kasi liberal na ang mundo. Pati ang ating church, liberal na rin. Liberal sa music, liberal sa pananamit, liberal sa pagkain, hanggang ngayon. Pati ngayon na instead ang mundo ngayon, kapatid, ang mundo ay going to vegetarianism sila. Pero ang mga Seventh-day Adventist, naggulo sila kasi ang issue nila, kung kakainin ba ang pato o hindi. Isipin mo, when the whole world, planet Earth,
the stakeholders are now going into vegetarian lifestyle. Tanungin mo yung programa ng Department of Health. Yung kanilang healthy lifestyle program. Diyan sa Cebu, pag mag-meeting ang kanilang director niyan, vegetarian ang kanilang mga preparation. Sa panahon ni Dr. Jonathan Casio, ang health director, palagi siyang maimbitahan diyan sa government ng Cebu, sa Region 7. Pag nagseminar ang mga doctors diyan, sa hotel nila, ang preparations vegetarian. Hindi ito ngayon sa ating generation na. Wala. Nagkagulo sila kung pato ba kakain. Pwede ang kainin ng pato. Grabe. The issue, kawawa talaga. Nawala na sa pasa, basta walang river mga ka-island. Hindi na nila alam. Pati yung mga trivial na mga issues ay ginawang main issue na sa mga usapin. Kaya instead na naguluhan tuloy ang mundo, na hindi na maintindihan kung ano pinag-usapan ng iglesyang ito. So makikita mo yung principle. What do you mean history repeat itself? We have this liberality. Kaya sinabi ni Ellen G. White sa Great Commission, by the cry of liberality, many will be blinded. So dito na the church takes the principle of the world. Anong kinuha ng iglesia? Yung mga prinsipyo ng mundo. Yung passion ng ano. Siyempre, yung love, compassion, mercy. Siyempre, yun naman talaga ang kailangan. Then, ang nakaganda ngayon, the world takes the principle of the church. Kaya, ang gobyerno ngayon, the world, nakarely na ngayon sa church. Kaya, kailangan na ngayon ng gobyerno ang iglesia. So, kaya nga, parang sa eleksyon, panahon, tingnan mo ang Amerika ngayon. Today, yesterday, tingnan mo ang movement ng eleksyon ng Amerika na involve ang mga religious organizations. Na involve na pati na ang prinsipyo. So here we are, na hindi natin alam na matagal na pala yun. Kasi ang powerful philosophy ay nag-integrate at nag-assimilate na. Kasi isa lang ang pwedeng mangingibabaw sa great controversy na ito. Kaya nagkaroon na ngayon ng global partnership, the church and the state. Kasi the church, the private entity, then the state. Kaya kahapon, si Trump, kasama yung mga yan ang kanilang movement. At marami pang susunod na mga bansa daw na susunod sa yapak ng dalawa na yan, Bahrain at saka yung bansa na yan. So dito natin makikita, kapatid, yung prinsipyo. Bakit sinabi talaga ni Kristo kay Daniel sa River of Life? And through His policy, His teachings. Ano yung teachings? Principle. Ano yung principle? Philosophy. Ano yung philosophy? Philosophy for the good of humanity. So, siyempre, wala silang punto na the Creator will restore, Creator will create, will make this earth new again. Kaya dito may kasabihan na, when the fashion of the world becomes the fashion of the church. Ano ang fashion ngayon ng mundo? Anong fashion ngayon? Let us come together and save planet Earth. Let us come together. Yun ang fashion ngayon ng mundo. Maliban doon sa mga pananamit, kasi common naman yun. Common naman yung mga pananamit, mga patik-patik na mga katawan, fashion of the world. Although, ma-apply mo rin yung fashion of the world, yung mga pananamit sa simbahan, na liberal na masyado, di ba? Ang itago ay ipakita, ang ipakita, itatago, di ba? So when the fashion of the church becomes the fashion of the world, and that is abomination, that is defiling, that is actually fornication. Ano pa kapatid? Fashion. Maliban sa fashion, outward appearance yun. Yung outward movement. Ano ba yung passion ngayon ng mundo ngayon? Values, moral recovery, spirituality, mental health. That's the fashion of the world. Tapos, ano pa ngayon? Win the passion of the world. Ano yung passion? Yung inner zealousness. Yung longing.
Ano yung longings natin? Peace and prosperity. Let us unite. That's the passion of the world. Becomes the passion of the church. With the passion of the church. Ano yung passion of the church? To reach. To reach. To help. Ano naman ang passion natin? Becomes the passion of the world. Spirituality. Kaya nga, diniscuss na ngayon yung religious pluralism. Kaya, highlight talaga kahapon yung signing of Abraham Accord. Di ba? Ano yung passion of the church? For the unity of faith. Yeah. Grabe yung kahapon na headlines. Exactly, Revelation 10. Makikita talaga natin yung kapatid. Paano natin basahin word for word yung nangyari kahapon, signing of Abraham Accord sa US. Literal, word for word, mababasa mo yan. Sa sunod nating series kasi papapunta pa tayo doon eh. Nasa chapter 6 pa tayo eh. Napakaganda nito kapatid. Napakaganda. Kaya talagang purihin natin ang Panginoon. Ano ba kasunod nito? When the program of the world becomes the program of the church. So anong program ng mundo ngayon? Medical missions. Feeding program. Health for all humanity. Health. Health. Yung, yung Alma-Ata Convention of 1978 by the United Nations. Health for all. Kaya nga, napakarami, nalungkot nga ngayon ako gabi na may nakaharap ako ngayon, may nakausap ako, may na-engage ako ngayon na-experience na Adventist. Pero they believe on energy, scalar energy. Grabe. Grabe kapatid na ang energy ng ating human physiology is simply from the biochemical that we take from calorie, from the carbohydrates we take. Grabe. Grabe. Paulit-ulit lang yan because I told them before na mawawala din yan kasi ang lahat na makabili niyan, maramdaman nila, bumalik-balik lang. Siyempre, si Satanas din naman yan after several years na nawala, bumalik na naman ngayon. Bumalik na naman. Grabe. Grabe na talaga po din. When the program of the church becomes the program of the world. Literally, makikita niyo ito. When the program of the church becomes the program of the world. Week of Prayer for Christian Unity, 2015? 2014. Ano yung program ng United Nations? United Nations, Millennial Development Goal. So ano ang Week of Prayer for Christian Unity? Program of the Church, Millennial Development Goal. Word for word yan. When the program of the church becomes the program of the world. Because when the program of the world becomes the program of the church. Grabe ang ating generation. Kaya pagbasa natin dito kapatid na sa pag-open na sa fifth seal na kasi 4 lang yung kabayo eh. So pag-open ng fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain. So ito yung pinapaniwalaan ng marami na ito. Talaga ang kalag buhay. Soul daw kasi nakipag-usap. It is just a vision that was given. I saw under the altar the souls of them that were slain. Pinakita sa kanyang vision ito eh. For the word of God, and for the testimony which they held. Ano yung nakita niya mga? So may nagtanong, sinabi dito sa tanong nito. Anong tinanong kapatid? And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not, na hindi mo pa i-judge? Bakit ganyan ang pagka-language niya? And avenge our blood on them that dwell on the earth. So ibig sabihin, it is a narrative na sinabi dito para makita natin na yung mga anak ng Diyos na kahit anong gagawin, tatayuan nila ang pananampalataya. So they died standing for the truth. How long, O Lord? Sabi, sumagot naman ang Panginoon dyan. Sumagot ang Panginoon dyan kapatid na ang sagot niya,
for a little season. Kasi yung fifth seal na ito, alam natin yan. Yung time frame nito, fifth seal, fifth seal. 1517 hanggang sa 1755. Yun ang time frame ng fifth seal. Pinakita ko sa inyo kanina. The fifth seal, ang panglimang silyo, kasi scroll yun, ibig sabihin, mga kaganapan na mangyari, binuksan at nakikita din dyan. At nakikita natin din, covers the time from the beginning of Protestant Reformation in 1517 and extends to 1755. Pagdating sa 1755, binuksan na ang sixth seal. Wow! Sixth seal ang binuksan. So makikita natin ngayon, tandaan natin ha, yung fifth seal covers, pag binasa natin ang sixth seal kanina, sinabi ng fifth seal. And when I opened the fifth seal, I saw under the altar, ito ang how long, O Lord? Di ba? How long, O Lord, na ma-avenge yung i-judge na yung mga pumatay sa katotohanan na aming tinayuan. Pumatay din sa kanilang buhay. Under the altar, ito kapatid ha, under the altar. Sinagot ito na for a little season. So ang tanong, talks about time. Ibig sabihin, yung katanungan dito sa movement, progressive movement ng fulfillment ng work of redemption, ang pag-usapan natin dito, work of redemption ni Kristo. Normal na ipinakita din ni Kristo na may nagtanong. How long? So, long means time. Ibig sabihin, time, kapatid, ang pinag-usapan. Kaya crucial ito, nag-lead ito, kasi fifth seal ito, para ihatid tayo sa sixth seal. Kasi ang sixth seal, tandaan natin kapatid, ito yung time from 1755, papunta na yan sa 1844. Kapatid, kita niyo ang ganda ng pagka-arrange nito. Ganda talaga pagka-arrange ng Panginoon. Si Kristo ang pinag-usapan. So 1517 and extends to 1755. Paano natin makasiguro na yun ang time frame niya? 1755. Kasi sa sixth seal, may dinescribe. God give us a vivid picture, malinaw, clear picture of the various signs. Iba't ibang sinyalis na which would be omens. See? So sa atin ngayon, huwag na kayong magtaka na bakit ang mundo natin ay binalot ng iba't ibang mga trahedya. Omens ang tawag niyan. Would be omens of the approaching end of the world. Kaya nga iligtas tayo kasi binabalot na ng self-destructive ways ng tao. Science mismo nagsabi niyan. Dahil we self-destruct our biodiversity, we self-destruct our own planet Earth. So dito natin nakikita na yung sixth seal ng binuksan, mga various signs. John was shown, pinakita kay John, the most can't be denied, na hindi na talaga ma-deny. Kung nangyari sa arka yung hindi ma-deny ng mga ilipante na pumasok, can't be denied beginning, starting of the approaching day of obedience. So may starting point. Kung may starting point, may ending point siya. Approaching day of vengeance, the wrath of the Lamb. Kita niyo kapatid? Ang nag-open ang Lamb. Ipinakita niya yung mga kaganapan. Kasi para makita natin, come and see. Kasi siya kasi ang nag-redeemer. Sa kanyang pagdating, mayroon siyang wrath of the Lamb. See? This is the context of Jesus' words. When asked by the disciples, what shall be the sign of thy coming and the end of the age? Ang sagot ni Kristo sa Mount of Olives,
earthquakes, famines, pestilences. So dito natin makikita yung connectivity ng river, mount, at island. Kaya pag binasa natin sa chapter 6 ng Revelation, tanda natin na itong chapter 6. And when beheld, he had opened the sixth seal. Huh? Lo, there was a great earthquake. And the sun became black, a sackcloth, and hair, and the moon, and became as blood. Alam niyo ba, kapatid? In all our Adventist, Seventh-day Adventist existence, ang ating interpretation nitong great earthquake, Revelation chapter 6, verse 12. Ang ating interpretation niyan ay Lisbon earthquake in 1755. And which is true. Although may mga ibang mga earthquake na nangyari sa mundo nung nakaraan, pero itong Lisbon earthquake, kakaiba siya, kapatid. Hindi man kadami sa ibang mga kalakas, pero yung magnitude, yung proximity ng kanyang earthquake ay halos sobra sa kalahati ng mundo. Ang tandaan nyo, kapatid, Filipinos, that was 1755. 6 months before the Lisbon earthquake. 4 months before the Lisbon earthquake, nang pumutok, anak ng Laglindon. 6 na buwan nag-alburuto. In 1754, ang Taal volcano. One planet Earth. Yun ang napakalakas na pagputok ng Taal volcano. Pero nag-alburuto ito ng 6 na buwan. Take note. And after several months of nag-alburuto at pumutok, what follows is the Lisbon earthquake. Kaya dito ininterpretin natin yan the sun became black, yung mga solar eclipse, lunar eclipse, moon became blood. But there are some historical mga pangyayari na talagang nangyari ito. Hindi lang yung solar eclipse. The stars of heaven fell unto the earth. Maraming mga falling of stars. Even as the fig tree, it has not na unbelief, nangyayari na ito. Even as fig tree casted her untied. Maraming mga time magazine na mga scientific na evidence na sinasabi na nangyayari ang mga ganito. We see shaken of by the wind. In verse 14, and the heaven departed as a scroll when it is rolled together. So ito na ang movement eh. Kasi 6 seal ito. And every mountain and island were moved. So dinescribe na dito. Padiritsong describe ito sa coming of Jesus na. Kapatid. Tapos in verse, ito nakikita natin, kapatid, ha? Yan, earthquake. Lo, there was a great earthquake, kapatid. At ito nangyari. Alam niyo ba kung anong araw nangyari yan? Anong araw nangyari ang Lisbon earthquake? Noong 1755. August siguro ito, kapatid. Araw ng Sabado ito. Sabbath day nangyari ang earthquake, kapatid. Grabing earthquake na yan, kapatid. At tsunami na nakakatakot. Ilang feet ang taas niyan. Pumunta sila doon sa football field. Akala nila doon sila kasi naglindol. Pumunta sila sa football field. Pagdating doon, nabiak ang football field. Kinain ng mga tao. Grabe ito, kapatid. Sin tsunami, panahon na ito, grabe na ito, kapatid, na pangyayari. Uy, grabe talaga ito. Tsunami, isipin mo, dagat. Winasak ang mga syudad. Ito, may mga minute na mga maliliit, mga kaganapan, pero malaki na yung mga tsunami na na-experience natin. Para yung mga arka, para yung mga hayop na pumasok sa arka. Mga talagang monumental fulfillment. At dito natin nakikita, kapatid, sa 15, and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bandit, and every free man, hide themselves in the dens, in the rocks of the mountain, and said to the mountain rocks, fall on us, and hide us from the face of Him. Tingnan mo dyan.
Kung anong nakita ni John na nakaupo sa trono, yun din ang nakikita ng mga unbelievers. Fall on us, hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. Grabe. Wrath of the Lamb. Take note. Seldom we hear people talk about the Lamb and its wrath. We hear most people talk about the Lamb slain from the foundations. Pero yung sinabing wrath, mayroon bang wrath ang Lamb? In reality, yung karnero, pag kinatay mo, umiiyak lang yan. Malasiyang hindi siya nagagalit. Hindi nagagalit ang karnero. But here we are. Dito natin nakikita, kapatid, na the center is the message of the one sitting on the throne. At dito pinakita ni Kristo yung unbelief ng mga tao. Pero pagdating 16, ito kapatid ha, 16. On the last verse, sinabi dito, 17. For the great, ito yung verse kapatid, verse 17. For the great day of his wrath is come. Take note, is a present tense. For the great day of his wrath is come. Hindi yan tumutukoy doon sa panahon ng disciples, kapatid, kay John. Kasi naka-arrange ng 1-7 yan eh. Kaya nga ipinakita agad kay John yung 1-7 churches. Kasi in his church may correspond movement yan. So dito, for the great day of his wrath is come. And who shall be able to stand? Bakit napaka-aktibo is come? Kasi from that time of 1755 up to now, 2020, it cannot be denied. Science is telling us na dumadami ang earthquake sa mundo, kapatid. It accelerates. Kasi yun ang omens. Now, when the moon is darkened, when the sun is darkened, there is these conditions, kapatid, na mag-alter ng balance ng environment natin sa mundo. Minsan nga, pag nakikita mo ang California ba yan na? Orange na. Orange. Pag sinabi orange, para solar eclipse. Dito sa Manila, ang itim ng ulap, yung pala, usok. Kapatid. Now, yun ang description ng langit ni Kristo. Na yun ito ang planet Earth. Omen siya. Kasi yan, wrath, for the great day of his wrath is come. So, introductory, kasi mayroon siyang 7 last plagues. Wrath of the Lamb. Pero ang tanong, who shall be able to stand? Napakagandang tanong. Why the linking verb is? The present tense is because the wrath or the omens that began such that it comes is that the enveloping movement, ito yung magbalot na galaw since then up to now. Just as today, we do seeing calamities after calamities, earthquakes or convulsions of nature is the common phenomenon of this generation. Dapat natuwa na tayo dyan kung ganyan na ang mga earthquake. Bakit ka matakot ng earthquake? Alam mo naman na i-protect ka, i-preserve ka. Dapat you have to jump in joy because that is the movement of his coming to redeem us, to bring us. Natakot siya, magtago na siya. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, kaya nga yung last verse na ito, for the great day of his wrath is come, who shall be able to stand? At mabait din ang Panginoon ngayong gabi. Kasi chapter 6, last verse. So, yung paano yung in-arrange? Kasi ang chapter 7, binigay ang kasagutan. Ang makatayo lang dyan, ang makatayo lang sa wrath is come, who shall be able to stand? Sa mga earthquakes, calamities, and all these omens of the world. Kaya binigay ng Panginoon ang chapter 7, kapatid. Bakit ang chapter 7 binigay agad na wala pa ang
seventh seal. Tandaan nyo kapatid, 6 seal pa ito ang binuksan. 7 seals. 6 ang binuksan. Nang binuksan ang 6, earthquake and omens. Who shall be able to stand? Saan tinuloy ng Panginoon ang chapter? Ang opening of the 7th seal. Wala pa. Binigay muna ng Panginoon ang kasagutan sa tanong, who shall be able? Who shall be able to stand? Who shall be able to stand? Chapter 7 ang kasagutan. So mayroong interlude na binigay ang si Kristo. Why there is an insert? In-insert ito. Between 6 and 7, in-insert ang chapter 7. Between 6 seal and 7 seal, in-insert ng Panginoon ang the most beautiful message of identifying His people. Kasi who ang tanong? Ibig sabihin, tao yun. Who? Who shall be able to stand? So ang sagot diyan, the 7th chapter, because there is the most critical concern raised by John upon seeing the 6th seal. Meron siyang concern Si John, nagtanong siya, who shall be able to stand? So the insert between 6th seal and 7th seal. Ano yung insert diyan kapatid? Sa chapter 7. Bakit? Ano ang chapter 7? Ano ang laman ng chapter 7 of Revelation? Agad, papasok na agad sa ating kapatid. Chapter 7 is the narrative of the sealing message. Why chapter 7 or its narrative is inserted before completing the opening of the last seal, the 7th seal? This chapter presents the sealing message and its result. Wow! Sealing message and its result. Here is provided an assurance that the promised reward for victorious Adventist Christians is certain. Certain ang promised reward. The sealing message is present truth. Yun ang sealing message niya. The present truth. We need to understand what is present truth. Kasi 6 seal yan, who shall be able to stand? 1755 yun na pangyayari. Then from 1755, 6 seal yun, kapatid. So dito na, itinatag na ng Panginoon yung kanyang mga anak. Yun na ang kanyang mga anak. These people who will be sealed. So alam nyo na kung sino ito, kapatid. Kaya nasa chapter 7, kasi 7 maganda din yung significant value niya sa pangalan ng mga tao na yun. Ganda. We need to understand what is present truth. The spirit of prophecy admonishes us to pray most earnestly for the understanding of the times in which we live. Kasi ang kaaway, sinisikap niya na hindi tayo makaramdam ng movement na ito. Na hindi natin bigyan ng pansin kasi parang baliwala lang. Parang panahon ni Noah, baliwala lang yung mga ilipante na pumasok sa arka. But these are not ordinary. Mismo na ang science ang nagsabi na hindi na ordinary ang ating panahon. Ang ating environment, hindi na ordinary, kapatid. Kaya sinabi dito, sealing message. Just as soon as the people of God are sealed in their forehead, it is not any seal or mark that can be seen, but a settling into the truth. Ano yung truth? Yung si Kristo na mismo ang nagbigay, na yung binitiwan niyang salita, yun mismo ang kaganapan. Ito mismo. Kaya nga itong Revelation, island ito. Dito mismo, the wrath, kasi judgment ang message ng island. So pinag-aralan natin nung nakaraan. What do you mean by island? It talks about judgment. Both intellectually and spiritually. So they cannot be moved. Hindi tayo magalaw. Hindi tayo matumba. Kasi tumbahin ka ni Satanas. Tumbahin ka ng kanyang mga napakagandang art of war ng imitations niya na ma-fornicate ka talaga, kapatid. Ma-fornicate ka, ma-defile ka, kaya you will become part of it.
Kasi ang principle, integration and assimilation. Kaya nga, so they cannot be moved. You cannot be moved to integrate. You cannot be moved to become assimilated. Why? Kasi tayuan mo ang katotohanan. Kasi nakita mo na yun. Ganun lang kasimple, kapatid, ang katotohanan. Settling into the truth. There is now, ulitin natin. There is now a powerful movement of integration to all faith-based organization to cohesively resolve the problems of planet Earth, such as the global climate crisis, global health crisis, COVID-19, and consequently assimilated into the common teachings, policy of new humanity by the new spirituality. Siyempre kahapon yan, new spirituality, religious pluralisms, all religions. Kung ito ang nakikita natin ngayon, para na itong ilipante na pumasok sa angkan. Hindi na siya kalabaw. Ilipante na talaga na pumasok sa angkan. So ngayong gabi, kapatid, why the sealing in chapter 7? Because it is designed to prepare a person ready for the return of Jesus as the Lamb, who will now be righteous judge and with the wrath of the Lamb. The sealing message is a message of revival and reformation. Being sealed is tantamount to being preserved. Pag sinilyuhan ng isang produkto, sisilyuhan yan, ibig sabihin, preserve. In the midst of trouble, kung ano man ang mga virus, preserve. Mga bacteria, preserve. In the midst of trouble, the shaking and the confusion that precedes the appearance of the Lord in the clouds of heaven. Kasi ito yung preceding ng meeting natin. Ito ang ating dadaanan na kalagayan, kapatid. So a mark is placed upon everyone of God's people, just as verily as a mark was placed over the doors of the Hebrew dwelling to preserve the people from general ruin. So kung ito na ang landscape ng movement ng planet Earth na attested and confirmed by the science of the world, na our Earth cannot survive if we will not join our hands. Kaya mayroon tayong mga convention seminar, mayroong mga protocol na bawal na ang mga plastic, bawal na ang mga ganitong mga chemicals, kapatid. So it's simple as that, my friend. Those who receive the seal of the living God are protected. Oh, here is a statement. Basahin natin. Those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Jesus' fall. So ibig sabihin, those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble. So yan ay must reflect the image of Jesus fully, my friend. So to summarize, my friend, our study this evening, here are the list of 7 churches when their faithful witness is born. Ito ba? Ito man ang arrangement talaga. The Apostolic Church, the Persecuted Church, a Compromised Church, the Church in the Wilderness, the Reformation Church, the Advent Church, now the Remnant Church, who overcome and will reign upon the throne of Christ. Revelation 24. Kaya napakabait ng langit, kapatid, na ibinigay niya sa atin yung island of Patmos na naka-arrange ng 1 to 7. Kaya nga, ang first chapter, ini-arrange niya na sinundan ng chapter 2 and 3, na sinundan ng chapter 4, sinundan ng chapter 5, sinundan ng chapter 6, na yung kanilang movement at ang mensahe nito, kapatid, ay napakalinaw na umabot tayo dito sa chapter 7 na ito ang first mention ng 144,000. Tomorrow evening, as we learn the 144,000, chapter 7 na tayo, papasok na tayo sa opening of the... Tapusin muna natin yung 7 silyo bago tayo papasok sa 7 trumpita. Ang ganda niya, kapatid. Ganda niyan. So, in summary, my beloved friends,
God arranged Lastdaysevent message for us to experience the beauty of God's revelation. Revelation ito, perfect ang kanyang pagkabigay para hindi tayo mawala. Ito ay ang grasya niya. Ito ang mercy niya na binigay sa atin. It is the most powerful grace. His literary instruction, His literary narrative, yung pagkasulat nito, kapatid, we can only appreciate the content of the revelation when we see the format, the arrangement, because God as the revelator, He revealed in its beauty, yung aesthetic beauty. Shall we bow our heads for prayer? Our great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, we thank you, Lord Jesus Christ, for engaging us to see the beauty of your revelation, the beauty of the scroll that you have hold in your right hand, and the wonderful revelation, advanced proclamation, advanced description of what will transpire to planet Earth as you move to restore your people. Thank you for having your children stood for the truth. Thank you for having your children tonight who is going to stand for the truth. Thank you, Lord Holy Spirit, for empowering each and every one of us. Thank you for the strength. Allow us to see Jesus and Jesus alone. Huwag niyong ipahintulot na makita namin ang tao, Panginoon, sapagkat kahit marami na ngayon sa aming kalagitnaan, mga dating mga ministro, mga dating mga pangulo na nawawala na sa landas ng iyong katotohanan. Thank you, Heavenly Father, for giving us Christ. And thank you, Lord Jesus Christ, for giving us the Comforter, the Lord of the Holy Spirit. Sustain us with your grace. Empower us tomorrow as we go for another series. Bless all these viewers right now. Bless their families. Bless their work. Allow them make their decision to step forward in preparation for the coming. In Christ's name we pray. Amen.